Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaano-ano kaya ni Moira ang bagong shareholder ng Apex na nagpakilala bilang kaapelyido nitong si Moira? Ano kaya ang plano nito sa Apex? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Nagsanib puwersa si Zoe, Justin at Carlos para mapabagsak ang pamilya Tanyag. Nagplano ang mag-amang Zoe at Carlos. Nauunahin muna ni Zoe na makaganti kay Annalyn. Bago siya pumayag, nagalawin ni Carlos si RJ. Dahil hanggat hindi pa daw nakapangalan kay Zoe ang Apex, ay kailangan pa niya si RJ. Kaya sisiraan daw muna ni Zoe si Annalyn kay RJ para sa kanya mapunta ang Apex. Kailangan pa niya si RJ. Inutusan naman ni Zoe si Justin na pakitulungan siya sa kanyang mga plano. Kaya naman umisip sila ng plano at nagbalak kung paano nila mapapabagsak si Annalyn para sa ikababagsak din daw ng buong Apex. Sinimulan na ni Zoe ang plano. Hinanap niya ang kwarto kung saan ooperahan si Emerald para iset up ang itatago niyang kamera sa loob ng kwarto para makuhanan lahat ng operasyon na gagawin kay Emerald at ilalabas nila ni Justin sa publiko ang operasyon ni Emerald. Para si Annalyn ang masisi ng mga ito na nagpakalat ng confidential video ng operasyon. Palalabasin nga ng mga ito nitong sila Zoe na si Annalyn ang nagpakalat at si Annalyn ang may kasalanan kung bakit malalaman ng commercial agency na inoperahan si Emerald dahil may hematoma ito. At masisira nga ang kanilang kontrata. Magagalit si Emerald kay Annalyn dahil ang aakalain ni Emerald ay si Annalyn talaga ang dahilan kung bakit nalaman ng company ang operasyon ni Emerald. Magagalit si Emerald kay Annalyn dahil pinagkatiwalaan niya daw si Annalyn at sinira ito ni Annalyn. Magtataka din sila Annalyn kung paano lumabas ang confidential na napag-usapan nila ni Doc Ray. Kaya naman, todo tanggi naman itong si Annalyn dahil ang totoo nga ay hindi talaga siya ang may kasalanan ng lahat. Samantala, sa mental naman, binisita ni Doc Romualdo itong si Carlos. Kinamusta niya si Carlos dahil matagal na siyang hindi nakikipagkita dito. Binisita ni Doc Romualdo si Carlos dahil nabalitaan niya nga na na-transfer na si Carlos sa mental hospital at wala na nga itong kinakaharap pa na mga kaso. Ibinalita na din ni Doc Romualdo kay Carlos na nagbalik doktor na itong si RJ. Natawa naman si Carlos sa balita ni Doc Romualdo dahil sira ulo na lang daw ang magtatangkang magpa-check up sa isang neurosurgeon na may tama sa utak. Sumagot naman si Doc Romualdo kay Carlos na parehas lang naman sila ni RJ na may tama sa utak. Hindi naman nagustuhan ni Carlos ang sinabi ni Doc Romualdo, kaya nagalit siya dito. Sinumbatan niya si Doc Romualdo at tinakot-takot niya ito. Natakot naman si Doc Romualdo. Kaya naman pinaalis na lang niya si Doc Romualdo sa inis nga nitong si Carlos. Handa na nga ang lahat sa hotel kung saan gaganapin ang pa-welcome nila Giselle kay Madam Dubois. Nakarating na ang mga importanteng bisita nito, na sabay-sabay mag-welcome sa bago nilang shareholder. Excited na lalong-lalo na itong si Giselle na makita at masilayan ang bago nilang magiging katuwang sa Apex. Dumating na ang pinakahihintay nila, ang makita at makilala si Madam Dubois. Kaya naman na-excite itong si Giselle dahil alam niya daw na magkakasundo silang dalawa nito. Samantala, sa Apex, nagkausap si Zoe at si Joy.
Napag-usapan nila na wala ng ibang kakampi si Zoe dahil wala na ang Mami Moira nito. Sinabihan siya ni Joy, itong si Zoe, na kailangan nang humanap ni Zoe ng bago niyang alay o tinatawag na bagong kakampi. Kakampi na hanggang sa huli daw ay hindi siya iiwanan at pababayaan. Kaya naman, nakapag-isip-isip si Zoe na tama nga ang sinasabi nitong si Joy dahil hindi niya kakayanin na maghiganti sa pamilya Tanyag nang mag-isa lang siya. Hindi niya kakayanin na ipaghiganti ang Mami Moira niya kapag wala siyang kakampi. Kaya naman tama naman ang naging desisyon niya na hanapin at pumayag na kampihan siya ni Carlos. Dahil si Carlos na lang daw ang natitira nitong kakampi. Pati na din nga itong si Justin na pinilit niyang makipagsabwatan sa kanya. Samantala, panahon na nga para magpakilala ang bago nilang shareholder. Umanik na ito sa stage at nag-speech ito. Pinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat ng tao at sinabi niyang matagal na niyang inaantay ang okasyon na iyon. Kaya tama lang daw na ipakilala niya ang kanyang sarili. Dito nga ay napagkakabanggit niya ng buong pangalan niya na Madam Chantal Dubois de Rotuaco ay nagimbal ang lahat at hindi nila alam kung tama ba ang mga narinig nila. Kaya agad na pabalikwas itong sila Giselle at si RJ dahil pamilyar daw sa kanila ang apelyido na binanggit ni Madam Chantal. Nakita ni Madam Chantal na nagulat sila Giselle dahil sa binanggit niya ang apelyido nitong si Moira. Dahil alam naman daw nitong si Madam Dubois na kaaway nga nitong si Giselle itong si Moira. Kaya naman kinumpirma niya nitong si Madam Dubois na tama ang narinig nilang lahat. Nakaapelyido ko si Moira. Kaya naman napatayo ang lahat sa sinabi nitong si Madam Dubois at nagulat sila sa revelasyon na binunyag nitong si Madam Dubois sa kanila. Ano kaya ang ipapalusot ni Madam Dubois kung magkaano-ano sila nitong si Moira? Siya kaya ang nanay ni Moira? Magtatagumpay kaya si Zoe sa plano niyang pabagsakin si Annalyn at siraan si Annalyn dito kay Emerald? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!